Kidlat News Updates. Mga balita ngayon, dalawang nasawing piloto ng bumagsak na FA-50PH pinarangalan ng AFP. Unemployment rate bumaba, mas maraming Pilipino sumali sa labor market. Makabagong rice processing system sa Isabela magpapababa ng gastos at pagkawala ng ani. Ako po si Cesar Soriano para ihatid ang mga nangungunang balita sa buong kapuluan ngayon. Pinarangalan ng AFP ang dalawang piloto ng Philippine Air Force na nasawi sa pagbagsak ng FA-50PH fighter jet sa Bukidnon. Kinilala ang mga piloto na sina Major Jude Salangoy at First Lieutenant April Jan Dadula na lumipad mula Mactan, Cebu noong Martes ng hating gabi para sa isang operation laban sa mga rebeldeng komunista. Natagpuan ang wreckage kahapon sa Mount Kalatungan Range sa pagitan ng Pangantungan at Talakan. Ayon kay Lieutenant Colonel Francisco Garillo, ang 1st Special Forces Battalion ang naatasang kunin ang kanilang mga labi. Lalo pang nadagdagan ng hinagpis nang malamang si 1st Lieutenant Dadula ay nakatakdang ikasal sa Marso 15. Sa isang madamdaming Facebook post, nagbigay ng tribute ang kanyang fiancé. Pansamantalang sinuspindi ng Philippine Air Force ang paggamit ng FA-50 jets habang isinasagawa ang imbestigasyon upang matukoy ang sanhi ng pagbagsak at matiyak ang kaligtasan ng iba pang piloto. Our hearts go out to these fallen heroes. Saludo kami sa kanilang kabayanihan. Bumaba sa 4.3% ang unemployment rate ng Pilipinas noong Enero 2025 mula sa 4.5% noong parehong buwan noong 2024. Ayon sa Philippine Statistics Authority o PSA, bumaba rin ang underemployment ng 13.3% mula sa 13.7% na nagpapakita ng pagbuti ng kalidad ng trabaho. Tumaas naman ang labor force participation rate sa 63.9% mula sa 61.11%, nakatumbas ng 2.6 milyong bagong manggagawa. Ang partisipasyon ng kabataan ay umangat din sa 31.8% mula sa 29.7%. Ayon kay NEDA Secretary Arsenio Balisacan, patuloy na lilikha ng dekalidad na trabaho ang gobyerno sa pamamagitan ng mas paborableng business environment at pagsasanay sa workplace. Isang makabagong Rice Processing System 2 o RPS-2 ang itinayo sa Barangay Ipil, Ittiagi, Isabela upang matulungan ang mga magsasaka na mapababa ang gastos sa produksyon at maiwasan ang post-harvest losses. Bahagi ng Rice Competitiveness Enhancement Fund o RCEF Mechanization Program, ang pasilidad ay may multi-stage rice mill na may kapasidad sa 3 tonelada bawat oras at 5 recirculating dryers na maaaring magproseso ng 12 tonelada bawat isa. Direktang makikinabang dito ang 70,556 rehistradong magsasaka sa Isabela na may kabuuang 66,303 ektaryang sakahan. Sa pamamagitan ng makabagong teknolohiyang ito na ininspeksyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr., maging mas moderno at produktibo ang agrikultura sa bansa na may layuning tiyakin ang seguridad sa pagkain at mas magandang kinabukasan para sa sektor ng pagsasaka. Para sa Kidlat News Channel, ito si JP Adaw, nag-uulat. In thy name. 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 Showing po ito nationwide po yan. See you. God bless po. Sana supportahan. Lord, conquer my fear, faith, and trust in you. Now sustain me to persevere at commit myself to this missionary life. Pinapabigay po. Nagdeklara ng giyera ang Abu Sayyaf. Hindi tayo hinto. We cannot lose any more personnel. Naawa kayo! Isip sarili mo. Sa ngalan ng Ama, Anak, ng Espiritu Santo.
Ako po si Cesar Soriano. Kasama nyo sa bawat pagputo ng balita.